Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Amen? Dahil kung hindi, ay wala pong ibang lugar na payapa at tiyak, kundi sa Panginoon. Kaya po, buong puso, ialay mo na sa Panginoon. Ano po, huwag patikim-tikim lang. Kapag ikaw po ay nangangailangan ng pera at meron kang savings account sa bangko, walang problema dahil babalik ka sa bangko para kumuha ng pera. Subalit kung ikaw ang may-ari ng bangko, babalik ka pa kaya sa bangko para kumuha ng pera? Hindi po. Kaya nga ang bangko ay pinaglalaga ka ng pera. Pero kung ikaw ang may-ari ng bangko, may problema rin pero hindi mo na kakailanganin pa ang pera. Kaya kung ikaw na kay Jesus na may-ari ng lahat, may problema din. Pero laging handa siyang tulong. At laging handa siyang magpala. Kaya paigting ay paigting po ang dapat na pagsamba natin habang dumarating ang mga araw. Kaya tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, napakapalad natin. Dahil may oras pa tayo sa Diyos. Maraming tao wala nang oras sa Diyos. Laging nagmamadali na wala namang inaapura. Napapansin ko, nung ako ay kaskasero, inaabot din ako nung mabagal sa traffic. Kaya ang ginawa ko ay hinay-hinay. At nakikita ko ang tamang desisyon kung saan ako kakanan, saan ako kakaliwa. At mas maaga akong nakararating sa patutunguhan. So may kasabihan sa trapiko, when you are in a hurry, drive slowly. Kung nais mong maging mayaman, dahan-dahan lang, hinay-hinay. Baka mabaon ka sa utang. Pero kung ang iyong nasahin ay para sa Diyos lamang, ito po ang titiyakin ko sa inyo. May kabiguan, pero mas malaki ang tagumpay. Tayo po ay manalangin. O Diyos, likhain mo nga po sa bawat isa ang matinding alab at ang matinding debosyon at ang maunlad na pakikipag-usap sa iyo. Dahil kami nilikha mo para may kakwentuhan ka, kung bakit naman napakaraming ayaw makipagkwentuhan sa iyo. Kaya likhain mo sa umagang ito na sa bawat isa sa amin, maging kaming mahilig makipagkwentuhan sa iyo. Mangyari po ito sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen! So, napakaganda pong lagi mong maalaala na katulad ng hangin, ito ay nilikha para ito ay ating hingahin. At napakahalaga po na ating laging alalahanin na ang Diyos ang masusunod. At napakahalaga rin po na ating matutunan na laging bago ang ginagawa ng Diyos bawat segundo. Hindi mo po masusundan ang Diyos. Kaya paniwalaan mo na lamang na siya ay nasa unahan mo. Kaya ang sabi ng Biblia, the way of the Lord is the sea, and the pathway of the Lord are the rivers, and His footstep no one can understand. Kaya kung titingnan po natin, madali po kung merong pathway. Ano po?
makakalakad ka. Pero kung ikaw ay papasok sa kagubatan, bihira po ang nakakalabas ng buhay dahil malilito sila sapagkat bawat puno ay halos magkakatulad at bawat burol ay magkakatulad sa loob kapag nakapasok ka na po ng kabundukan. Kaya kailangan ang isang guide para makalabas ng buhay sa isang kabundukan. At ganun din po ang araw-araw na buhay. So tayo po ay manalangin dahil napakahalaga na matutunan mo kung paano ang tamang pamumuhay. At titiyakin ko sa inyo, kapag ikaw ay nasa tamang buhay, hindi sa dating daan, dahil bagong daan lagi ang pagdadalhan sa atin ng Diyos. Huwag ka nang babalik sa iyong dating dinaanan, magpatuloy ka sapagkat maraming bubuksan ng Diyos na maraming magagandang daan. O Diyos aming Ama, ang hiwaga ng iyong sangnilikha ay normal at natural. Sapagkat hindi mo ipagkakaloob sa amin ang kaalaman sa lahat dahil kami ay isang personal na tao lamang na ang iyong ibibigay sa amin ay yung talagang kailangan namin. Kaya tulungan mo kami na laging dumalangin. Ano ang iyong ginagawa, Panginoon, ipaalam mo sa amin. At pag natutunan namin, natuklasan ang iyong ginagawa, hihilingin namin na gawin mo ang iyong ginagawa. Kaya ngayong umaga, gawin mo ang pagpapalaya sa maraming pagod na isipan. Sa iyo ang kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Tayo po'y tinawag para maging mapagpakumbaba, maging maamo, at maging mababa. So we were called to be humble, to be meek, and to be lowly. Humble, meek, lowly. Ano po ang kababaang loob? Ang kababaang loob po, marami tayong hindi alam. Ano ang pagmamataas? Yung nagdudunong-dunungan na akala mo yung 10 niyang tagumpay ay yun na ang kabuuan ng buhay. Hindi po. Kaya kailangan tayo po ay mapagpakumbaba dahil marami tayong hindi alam. Ang binibigyan ng karunungan ay yung nagpapakumbaba. Ang pinagkakatiwalaan ay ang mga maamo. At ang maamo ay laging sabik sa kanyang Panginoon. Laging naghihintay na makita ang mga bagong ginagawa ng Diyos. Laging excited. Laging masigla. Kaya nga, para tayo ay matuto sa isang maunlad, pinagpalat, matagumpay na buhay, kailangang lahat-lahat ay ating ibibigay. Amen po ba? Hindi ho pwede ang kalakalahati. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, siyang nagtatayo ng tore ay umupo muna at kaniyang pag-aralan kung ano ang mga kailangan bago siya mag-umpisa ng pagtatayo. Siyang haharap sa kanyang mga kalaban sa digmaan. Aalamin niya ang lakas at bilang ng kanyang mga kalaban. At kung makita niya na siya ay matatalo dahil kakaunti kaysa kanyang kalaban ang bilang nila, magpadala na siya ng representative para makipagkasundo. Kaya napakahalaga na atin pong maunawaan humility, meekness, and lowliness. Kababaang loob, kaamuan, at pagiging napakababa. Yan po ang buhay na walang talo. At ang titulo po ng mensahe, Leap
to the unknown. Paglukso, sa mga hindi mo alam. Kung ikaw ay may asawa, nung kayo magkasundong magpakasal, hindi ninyo alam kung ano ang magiging bukas ninyo. Kaya ang sumpaan sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at pagkakasakit, walang sinom ang makapaghihiwalay sa pinag-isa ng Diyos. Tanging ang kamatayan lamang. Kaya, unawain nating mabuti. There are many things that is yet to be discovered. Napakarami pong bagay na kailangang ating matuklasan. Kaya kung hindi ka maalam sa Diyos at ginagawa mong pangalwa lamang sa halagaan Diyos, babaliwalain mo ang Diyos at ang mahalagang oras para sa Kanya. Kailangan po ang number one ay ang iniutos ng Diyos na ang dakilang utos ay pag-ibigin siya ng buong puso. Hello? Buong puso. Nang ibig sabihin, ikaw at ang Diyos, ako at ang Diyos, ikaw at ang Panginoon, ako at ang Panginoon, hindi tayo hihiwalay sa Kanya. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 26, 2014 sa ganap na alas 10 ng umaga dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at magsama-sama tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa dakila at buhay na Diyos. Kaya nga ang sabi ng Book of Deuteronomy, they were still alive even on that very day na natala yung isang chapter ng Deuteronomy because they cleave unto the Lord. Ano po yung cleave? Ito po ay kapit-tuko na kahit anong mangyari, kahit anong kirot ang maramdaman sa katawan, basta ako'y naniniwalang ikaw pa rin ang unang-una na dakilang manggagamot at ikaw pa rin ang dakilang manggagamot at ikaw pa rin ang the best na manggagamot. That is cleaving unto God. Sapagkat laging tandaan natin ang ating pagsubok is our opportunity para magit tayong maalab ang fellowship ng pakikipag-ibigan sa Diyos. Oportunidad po ang problema. Hindi po yan ikasisira. Yan po'y ikatitibay. Kaya nga kailangan na wala kang pag-alala. 3 salita. Worry, fretting, and anxiety. Huwag kang mag-aalala at huwag kang mababalisa at huwag kang mangangamba. Dahil ang problema pag dumating, ang tao, ang unang mangyayari sa kanya, disturbed and self-centered. Pag isang tao ay nakaramdam ng kirot sa kanyang katawan, siya ay nagiging makasarili. At laging ang kanyang pananalita, unawain naman ninyo ako. Huwag ka pong mabubuhay na pauunawa ka sa tao. Dahil ang bawat tao may sari-sariling adhikain at hangarin sa buhay. Nakukuha niyo po, ikaw ang umunawa sa iyong sarili, kaya ibinigay ang Biblia para ito ay maging salamin ng ating buhay. Kaya kung wala kang Biblia, ang ibig sabihin, hindi ka gaganda. Dahil salamin nga ang salita ng Diyos. Amen? Maaaring maganda ka sa pisikal, maaaring maganda ang mukha mo, maganda ang damit mo, paano naman ang puso at ang isipan?
kailangang higit na mas maganda ang ating puso't isipan. At kapag tayo po ay tuloy-tuloy na maalam sa Diyos, laging uunahin natin ang Diyos. At kapag inuuna natin ang Diyos, lagi rin tayong uunahin ng Diyos. Dahil naglalakbay ang mga anghel sa bawat madaling araw at naghahanap ng bahay na pwedeng pagsadlakan ng malalaking biyaya at pagpapala. Favor, and then grace and blessedness. Laging may pabor po ang Diyos. Amen? Kaya nga po sa Ecclesiastes chapter 10, verse 10. If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength. But wisdom is profitable to direct. Sa isang translation, if the ox, kung ang palakol ay mapurol at hindi mo ito inihasa. Kaya pag mapurol ang palakol, aba, matindi po. Kahit lang itak, pag mapurol, ang kailangan malakas ang iyong taga. Pero kung matalas, saglit lang. At ang sabi po dito, but wisdom is profitable to direct. Sa isang translation, but wisdom will give you success. So, ang tagumpay po, kapag ikaw lamang ay matalino. Kaya nga, ang ibig magtayo ng tore, ang kaharap ang kanyang mga kalaban, umupo muna at bilangin ang halaga. Kaya ba niyang itayo ang tore? Kaya ba niyang talunin yung kanyang kalaban? Iisang alam ko, nung naglalaban ng Israel at ang Judah, yung mga Judean sa pamumuno ni Ahijah at yung Israelites na sa pamumuno ni Rehoboam. 800,000 against 400,000. The Judeans, 400,000 strong army. The Israelites, 800,000. So, ulitin kong muli, an attitude of humility, meekness, and lowliness will always run unto God. Hello? Ang tao, kapag may pinagtiwala ang iba at hindi ang Diyos, madulas yung kanyang katayuan. At dahil marami sila, so mayabang si Rehoboam. Outnumbered niya ang kalaban dahil meron siyang spy network at mas mahusay ang kanilang mga gamit, kaya talo itong 400,000. Pero ang hari ng Judah, dumalangin sa Diyos at ang sabi niya, kailangan po namin ng iyong tulong, iyo po ang labanan. Humility is admission of our need for the help of God. Ang mabababa po ang loob ay hindi nagtitiwala sa anumang bagay. There are similarities in our life. Lahat po tayo isang araw ay mamamatay. Wala pong exempted. Maantala ang kamatayan, pero bawat isa'y mamamatay. Lahat po tayo may problema, lahat po tayo may stress. Pero ang kaibahan ng nagtitiwala sa Diyos ay may kapahingahan siya. Nakukuha niyo po? Kaya nga unawain nating mabuti. Wisdom is the way. Wisdom will give us success. Ang karunungan ay magbibigay sa atin ng tagumpay. So, ano ba ang itatayo? Kung kayo'y magtatayo ng tore, and this is a parable. So, ang parable po ay dalawang salita, parabalos sa Grego. Ang ibig sabihin ay to throw beside. Yung natural na kwento ay iniuugnay sa espiritual na katotohanan. Saan ginagamit ang tore? Ang tore ginagamit na bantayan para makita ang mga kalaban na magtatangkang sila ay lusubin. At bakit ang sumunod na talinghagay tungkol sa digmaan? Sapagkat sa buhay na ito, tayo ay nasa digmaan.
So we are in the middle of a raging battle. At ang pinaglalabanan, magpatuloy ka sa pag-ibig ng Diyos o mahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, walang sino man na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang laging panalo po ay yung taong nabubuhay lagi sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung may malaki tayong suliranin, ang unang wag mong gagawin mag-alala. Sapagkat ang salita ng Diyos ay maliwanag. Only be strong and be very courageous. So, kapag tayo po'y dumaraan sa pagsubok, it is a test of our faith. Magtitiwala ba tayo sa Diyos? O aasa tayo sa tao? Laging tandaan mo, bawat tao ay may agenda at bawat tao gusto kang pagkakitaan. Papagurin ka ng tao. Pero kung kayo maalab sa Diyos, makikita mo agad ang hindi magandang balak ng tao sa iyo. Kaya, atin pong unawain, yung dalawang talinghagang yon ay tumutukoy sa pagsusuko ng buong buhay sa Panginoon. Kaya ang isinunod niya ron, kaya't kung kayo ay nagsuko ng buhay sa akin, huwag na kayong magpapabago-bago pa ng isipan. Ituloy-tuloy na ninyo sapagkat nasa akin ang buhay, sabi ng Panginoon. Kaya nga atin pong unawain, wisdom will give you success. Wisdom is profitable to direct. Nang ibig sabihin, mas mapapangasiwaan mo ang karunungan. Kapansin-pansin sa verse 19, ano ang sabi sa verse 19, 10:19? A feast is made for laughter, and wine make it merry. But money answereth all things. Pag ikaw po ay nag-imbita para sa isang handaan, ano ang kailangan mo para makapaghanda ka? Pera. At ano ang kailangan para makabili ng alak? Huwag kayong bibili ng alak dahil ang wine, dalawang bagay po ang alak sa Biblia. Yung tinatawag na yayin at teru. Yung yayin at teru, ito po ay dalawang alak. Yung isa ay liquor, na ibig sabihin 96% proof, na katulad ng lambanog sa Quezon at Batangas at Laguna. Pero yun pong isang uri ng alak ay yung fermented grape juice, yung matapang at purong katas ng ubas. Yun po yung tinutukoy ditong wine at ito po ay symbolic of the Holy Spirit. Kaya kung ibig mo ng pagtawa, maghanda ka at imbitahan mo kami. Hello? At magtatawanan tayo sapagkat masaya ang tao pag may kainan. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang Panginoong Hesukristo ay laging nagbubuo ng kainan. 5,000, hindi kasama ang bilang ng mga babae at ng mga bata. 5,000 ang pinakain ng Panginoon at ilan ang natira. Doon sa 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay, ilang bako lang natira? 12. At sa ikalawang pagkakataon ay 4,000 naman ang kanyang pinakain. At ang sabi ron ay 7 pirasong tinapay at yung isda ay hindi na binilang. Pero ilan ang natira sa mga pagkain? 7. Kaya kung titingnan natin 12 at 7 bakol, nang ibig sabihin, kapag ang Panginoon ay nagpakain, laging may labis na magagamit pa pagkatapos ng handaan. Kaya nga unawain mong mabuti, wala kang talo kapag lubusang isinuko mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Kaya nga sabi nung awit, napakataas po nung ating commitment sa Diyos, walang hanggang kita'y pupurihin. Ano ba ang walang hanggan? Nagmamaktol ka na agad pag may problema ka. Sabi ron, walang hanggang kitang pupurihin. Ano man ang nangyayari, pupurihin kita. Pero pag minsan nagmamaktol ka, pag wala kang baon, mga bata, nakukuha po natin. Kaya pag minsan tayo ay mga ipokrito Walang hanggang kitang pupurihin.
At pag walang pambayad sa ilaw, ano ka ba, tamad ka talaga? Ikaw lamang ang lala. Isip-isipin mo, sabi ay walang hanggang kitang pupurihin. Dalhin mo yung iyong bayaran sa Panginoon dahil ang sabi ron, ilagak mo ang mga kabalisahan mo sa kamay ng Panginoon, ilagak mo ang lahat ng iyong pangangailangan, tutustusan ka ng Diyos. Dahil ang tinutustusan ng Diyos ay yung taong tiwalang-tiwala sa Kanya. Nakukuha niyo po? Paano na? Daw siya pagtanda niya. Kung bata ka, hindi nagtitiwala sa Diyos, pagtanda mo rin, hindi ka magtitiwala sa Diyos. Dahil kung ano ang sinimulan mo, ituloy mo na. Yun po yung talinghaga sa pagtatayo ng tore. Be watchful. Hello. Sa Ephesians 6, verse 18. Babalikan po natin yung 10:19. Napakaganda po niyan. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ang panalangin po hindi personal lamang yung iyong pangangailangang pang-budget sa pagkain, budget ng pamilya. Hindi po doon tayo tinawag. Tayo po'y tinawag na manalangin lagi. Ano ang una? Prayer, asking. Supplication, pakiusap. Pleading. In the Spirit. Hindi mo sinabing in our ability to analyze our situation. Ang sabi, in the Spirit. Ano ang ibig sabihin? Kung ano ang patnubay ng Espiritu, sapagkat yung kakapusan natin sa salapi, hindi yun ang talagang kailangan natin. Ang kailangan natin ay yung walang ubos na panggagalingan ng ating pera sa araw-araw. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga informasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 26, 2014 sa ganap na alas 10 ng umaga dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at magsama-sama tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa dakila at buhay na Diyos. So if you deal with the visual, pag iyong inatupag ay yung iyong nakikita, hindi mo malulutas yung kakapusan mo sa natural. Kailangang alamin natin yung pinagbubuhatan ng ating kakapusan. At ang unang pinagmumulan ng kahirapan ay katamaran. Tingnan mo ang iyong katabi, anong oras ka gumigising sa umaga. Hello? At ang pangalawa, kaya mabagal ang pagpapala, nagsisisihan. At pagminsan nagduduruan at pagminsan nagmumurahan. Kaya nga po, eto po, pag magulo ba sa iyong buhay at nagsisigawan na, mag-i-enjoy ka ba o aalis ka? Siyempre, magpapalamig ka muna. Pero kailangan i-deal ang bawat suliranin sa loob ng iyong sambahayan. Ano ang paraan? Praying always. Hanggang kailan ka mananalangin?
Kailan ka titigil ng pananalangin? Tuloy-tuloy pong panalangin. Praying always with all prayer. Humihingi lagi kasama ang lahat ng panalangin. So pansinin po natin with. Ibig sabihin ng with kasama. So praying, ano ang iyong ipipray? All prayer, all supplication in the Spirit. And watching. Hindi ho pwede ang panalangin, salamat po Panginoon. Hindi. Watching. Ano po ang watching? Nagbabantay ka. Dahil ang pagpapala mo, sa sandaling manalangin ka, tinugong ka na ng Diyos. Kaya mag-watch ka, magbantay ka at makikita mo darating. Amen? May kapatid tayo ditong nakangiti, nagpatutuo nung overnight. Sino rito ang maniniwalang siya'y nakakuha sa bus ng 8,000 pesos? Nakakuha siya. Akala niya ay may papel lang, nung damputin niya, 8,000. Aba, matindi yun. At itong mensaheng ito ay galing din sa napulot ko. Hello? Kahapon, nagpark ako. At maluwag ang parking dahil bihira ang pumupunta ng mall. Dahil hindi pa araw. Sweldo na pala kahapon, ano? Pero kakaunti ang tao. Siguro na ibayad na sa mga bayarin o naghahanda para sa darating na mahal na araw. Ang tao kasi galing magtipid pag may pupuntahan. Hello? Pero pag sisimba, walang pamasahe. So naglalakad ako at ako ay usual, masaya ako sa Panginoon dahil walang dull moment pag nasa Diyos ka. Nakikipag-ibigan ka, umaawit ka. At sa pagmamadali ko dahil matindi ang init ng araw, takbo ako at nakakita ko, nako, basura. Pero umatras ako, sinilid ko ulit, basura. Hindi pala nung damputin ko, isang 50 at isang 20 pesos. Naalaala ko uli yung maraming taon na nakakaraan. Nakatayo ako dahil sinasamahan ko ang asawa ko sa palengke. Habang naghihintay ako, nakatayo ako sa kanto at nakakita akong 25. At ang sabi ko, ay mapupulot na ito ng tagawalis. Sabi ng boses, pulutin mo. So ang tingin ko ay maliit, 25 lang, ba't pupulutin ko? So, hindi ko pinulot. Pero, ang sabi ng boses, pulutin mo dahil kung walang 25, walang piso. Alam mo, that is wisdom. Hello? Wisdom will direct you. So, pinulot ko. Sabi ko, nagpasalamat ako. Dahil ang mga aralin po, araw-araw, tinuturuan ka ng Diyos. Lahat ng nangyayari ay lesson of life. Huwag mo nga akalain na baliwala yung nangyayari sa iyo. Lahat po yan ay mayroong nugget of truths. Mayroong piraso ng katotohanan para mabuo yung katotohanan na iyong lalakaran sa araw-araw. So, dinampot ko at ako nagpasalamat. Several weeks after, tumanggap ako ng 33,000. Nakapulot akong 25, nagpuri ako sa Diyos at dinalhan ako ng aking ina dahil meron daw kinita yung kanyang lupain, kaming 4 na magkakapatid, tig 33,000. May sabi ko'y purihin ng Diyos. So, kahit na po nasa putikan, mula noon, dinadamput ko na kahit 5 OGs. Hello? Dahil natuto ako na ang malaki ay galing sa pagpapahalaga sa maliit. Amen po ba? At nung nakaraang linggo, so 50 at 20. So sabi ko, Panginoon, ano po ito? Ano po itong nakikita kong ito? Ano po ang mensahe nito? Dahil wala pong aksidente, yay dumarating dahil gusto ng Diyos. Kaya pag nakita mo yung hiwaga nung gusto niya, lalo na sa maliliit na bagay, nakapulot naman ako ng G's. At yan galing ang Ecclesiastes 10:10. At yung 70 ay Psalm 70 galing dun sa 50 at saka sa 20. Kaya't ikay dadalangin,
hihingi ka ng tulong sa Diyos at sasabihin mo sa Diyos, apurahin mo po ang pagsaklolo sa iyon lingkod. Hello? So, natutuwa ang Diyos dahil alam niya na kailangan ko siya. Kayo ba, kailangan niyo ang Diyos? Tingnan natin sa 70 verse 1. Ano ang sabi ron ng Psalm 70 verse 1? Kaya napakahalaga pong ating maunawaan, make haste, magmadali ka Panginoong Diyos. Make haste, O God, to deliver me. Make haste to help me. Make haste, magmadali ka po, O Diyos. Iligtas mo ako. Magmadali ka po, tulungan mo ako, Panginoon. Para mawala ang alalahanin. Worry, fretting, and anxiety. Those are stressors. Yun po yung nakaka-stress. Pag nag-alala ka, sisikip ang dibdib mo. Pag nabalisa ka, fretting, naku, ihigpit ang iyong ilong. Mahihirapan kang humikbi. Kaya nga napakahalaga, pag may problema, ilagak ang lahat ng kabalisahan sa Panginoon. Amen? Ilagak ang lahat ng kabigatan sa Panginoon. At sabihin mo, magmadali ka po, O Diyos. Na iligtas ako at magmadali ka po, na tulungan mo ako, Panginoon. Kaya ang buhay po ay buhay ng panalangin. Nakukuha niyo po. Ibalik natin sa 6:18 ng Ephesians. Kaya, kung hindi ka mahilig manalangin, mula ngayon ay magi ka ng mahilig. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance. So ano ang iyong binabantayan? Kaya kailangan alam mo yung hinihingi mo sa Diyos. Hello? Kailangan alam mo yung pinakikiusap mo sa Diyos. Supplication is to plea. So supplication is pleading to God in the Spirit. Pagkatapos, sa known language, humihingi ka ng salapi na pambili ng bahay at lupa. Way back 1975, magtatayo kami ng bahay namin at ang sabi ng mga kaibigan ko, may pera ka, Greg? Magkakaroon. So, ang pananalig po ay ituloy mo yung pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. Ulitin kong muli, kung may pangarap na inilagay sa iyo ang Diyos, iyo pong paniwalaan. Ang pangarap po ay katulad ng isang sanggol na ipinaglilihi at ang isang babaeng nagdadalang tao, iba ang kanyang iniisip, iba ang kanyang pagkilos, iba ang kanyang kinakain. Hello? Bawal ang mamantika, bawal ang mataba, bawal ang matamis dahil lolobo. Kaya kailangan, kapag nagbubuntis ka ng iyong pangarap, kailangan iba ang isipan mo, iba ang iyong kinakain, salita ng Diyos, at iba ang iyong pagkilos sapagkat ang nagtitiwala sa Diyos, makikita mo ang kaligayahan sa kanyang mukha. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, may mga kasangkapan tayong ginagamit sa ating buhay. Alam niyo ba ang microscope? Alam din niyo ba ang telescope? So parehong scope. Pero yung isa ay tele at yung isa ay micro. So yung microscope, yung maliit, minamagnify. Kung ano ang adjustment mo, kahit yan ay buhangin o yung alikabok na maliit, i-magnify mo ng 1,000 times yung control at lalaki na parang ganggasuntok yung napakaliit na hindi mo makikita pag hindi mo ginamitan ng microscope. Yan po ang problema ng maraming tao. Sanay sila sa microscope, yung kaunting problema, 1,000,000 ang problema, akala mo bilyon ang pasanin niya. Because they are using a microscopic eye. Pero ang telescope, nakatingin po sa malayo, nakikita ang buwan ng gumagamit ng telescope. Kaya kung ikay may pangarap, hindi mo maalintana dahil laging tandaan mo, pag ikaw ay humingi ng pagpapala, may kasama yang pananagutan sapagkat isusulit mo ang bawat piso na iyong tinatanggap sa Diyos. Isusulit mo ang bawat achievement, isusulit natin ang bawat tagumpay. Ang palatuntunan ito ay kasangkapan at gamit ng Diyos upang dalhin ang langit sa tao at ang tao ay dalhin sa langit. Kaya't ito ay nagpapatuloy dahil sa alam ng mga tao na napagpapala at ikaw ay isa sa
napagpala at aking hamon sa inyo na ang hamon ito ay inyong tanggapin at tangkilikin at isagawa. Ang bawat kaloob ng salapi ay maiambag upang ang gawain ay mapalawak at makapagpatuloy, at sa pagdaloy ng inyong mga kaloob, ang pagpapala ng Diyos ay aabot sa napakaraming kaluluwa at ikaw din mismo ang bubueltahan ng pagpapala. Gawin agad ang hamong ito at magmadali sa pangalan ni Jesus. Kaya unawain mong mabuti na ikaw ay nilikha ng Diyos para ang Diyos ay makapagtagumpay sa iyo. Ikaw ay nilikha ng Diyos para maunlad na pagpalain ka ng Diyos. Kaya gamitin mo ang iyong pagsubok para makilala ang Diyos, para ikaw ay tumawag, magmadali ka o Diyos, ako ay sakluluhan mo. Magmadali ka o Diyos, ako'y iligtas mo, ako'y tulungan mo, at ikay magkakaroon ng kapayapaan dito at dito. Glory. In the Spirit. Nasabi ko na yung kailangan ko. Kailangan ko before 22 ang 500,000 para magpatuloy ang EBN. So ano ang isusunod ko? Nasabi ko na edi pray in the Spirit. Praying in the Spirit. And what sing? You are expectant. Because faith is believing. First believe, then trust. Confidence in God, and then conviction that God has done it. Dahil sabi niya, ask and it shall be done. Ask and it shall be given to you. Iyo bang pag-aalilanganan yung kanyang salita? Siya ay nagsabi, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Magbigay ka at ikaw ay tatanggap. Napakasimple po. And watching thereunto. So, nakapulot ako ng G's. Katulad ng 25. At may bayaran tayo sa Prayer Mountain na 157,000. After na magpasalamat ako sa Diyos, tumawag ang isang mag-asawa at nagbigay sa akin ng 185,000. Saan galing yon? Sa pagpapahalaga sa maliit. Kaya bayad na yung hardware. Nakukuha niyo po? Tamang maghanap buhay ka. Pero higit na mas mataas sa hanap buhay ang pagtitiwala sa Diyos, dahil tandaan mo, pag wala kang oras sa Diyos, mali ang iyong buhay. Ulitin kong muli, pag wala kang panahon na dumalo ng gawain ng Diyos, mali ang tinatahak mong landas. Kung naipagpapalit mo ang gawain ng Diyos sa iyong mga proyekto, ito ang tahasan sasabihin ko. Magtatagumpay ka, pero hindi ka maligaya. Ano ang gusto mo? Tagumpay na may kaligayahan o tagumpay na puro problema? Kaya magpakaalab ka na. Watching thereunto. Thereunto. So ano ang titingnan mo? Ano ang babantayan mo? Yung iyong hiningi. Kaya nga sa bahay, pag may kakatok, buksan mo na, yan yung katugunan sa hiningi ko. Kartero pala, dala ay bills. Hello? Pero at least napapractice ko yung excitement. Amen? Ina-anticipate ko na may darating na malaking pagpapala sa tuwing may kakatok.
I'm so expected at pag nag-ring ang telepono, naku, yan na yung makikipag-appoint sa akin para ibigay yung pagpapala para sa gawain. At ang maririnig ko, Pastor, hirap na po ako sa buhay. So yun ang pagpapala. Amen? So, and watching thereunto with all perseverance. Perseverance! Ano po ba yung perseverance? With persistence all the way. Nagtitiwala ka na nasa panig mo ang Diyos. David encouraged himself in the Lord. At siya po'y nagtagumpay. And supplication for all saints. So isasama mo kami. Pag ikay nananalangin, huwag kang magtatapos na hindi mo pinanalangin ang mga kasama mo dito sa simbahang ito. Yung mga kasama mo sa prayer meeting, Bible study, sa overnight prayer, isasama mo yon, makikiusap ka na kung paano ka pinagpapala, sila rin ay pagpalain mo, Panginoon, at unahin mo sila. Hello! That is humility. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Kaya nga unawain mong mabuti, gumawa ka sa iyong pangarap. Kahit mabigo ka sa unang paghakbang, ang isunod mo ay gumawa ka uli, sapagkat later ikaw ay magtatagumpay. Kaya nga, kung gusto mo ng tawanan, magpakain ka. Hello? Nung mabuhay na maguli ang Panginoon, basta ang Panginoon ang kasama ng mga alagad, laging may handaan. Sige po, pag-aralan mo ang Biblia, ang Panginoon mahilig sa kainan. Kaya kung inihiwalay mo ang sarili mo sa kainan, you are isolating yourself and you will be missing yung mga pagpapala ng kainan. Sasabihin mo, baka ma-high blood. Kung ano ang iyong kinatakutan, yun ang mangyayari sa iyo. Kumain ka lang na kumain. Amen? I am 64. Pakiramdam ko ay 63 and 11 months. Pero ang blood pressure ko ay normal po, 110/80. Bakit? Dahil kasi ako laging tumatawa. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, pag hindi ka palatawa, talo ka. Ang pikon, laging talo. Kaya, pagpasok ka rito, dumaan ka muna sa CR at humarap ka sa salamin, mag-practice kang umiti. Dahil pag ikaw ay laging sabi sa Quezon, nakamungot, dito ay simangot, yung nakamungot, naalaala ko yung sa isang sayawan, dahil uso nung araw sa probinsya ang sayawan. At dahil kami gate crosser, kaya yung magagandang dilag ng baryo ay nakabihis. At nakikipag-unahan. Siksikan po yun. Unahan ang pagpunta doon sa isasayaw mo. Ang tawag nung ako'y nasa Misamis, baile sa tanan. Pero sa amin sa Quezon, ay yun mayuhan ang tawag doon pag May. Kaya ang mga sayawan nandun at nakipagsayaw ako dahil ako ay hindi naman mapili. Pinili ko yung mga pinakamaganda, kaya ako'y pumunta. Tama nga ako'y sumasayaw, naka-chiclet ako, para... At ano nang tanong ko, pwede bang makipagkilala sa'yo? Anong pangalan mo? Sabi niya, ako si Ines. Anong apelyido mo? Miran. Mula nun, hindi ko na isinayaw doon sa magdamag na yun. Galit pala sa akin. Kaya kailangan po ikaw ay persevere. Ines Miran. Ang Ines Miran, nakasimangot sa'yo. Hindi kanya type. Nakukuha niyo? Saan ka ba naman nakakita na binatang nakachiklet na nakikipagsayaw na parang kambing? Those were the days and I love those days. Amen. Kaya nga, pag hindi mo natatawanan ang kapalpakan mo, talo ka. Pikon ay laging talo because a merry heart doeth good like a medicine. A merry heart is a continual feast and a merry heart display a good countenance. Kaya ngumiti ka na. Mabubuhay ka lang sa ibabaw ng lupang 120 years. Tapos lagi ka pang malungkot. Pag nalungkot ka, sinasayang mo ang maghapon mo. Bakit magiging kang maliit dahil sa kalungkutan? May mga taong sumisira sa iyo. Ay mag-enjoy ka dahil free ang iyong advertisement.
Naku, ang mga artista gusto niya intriga para lagi siyang nasa sa media. Kaya sila kunwari ay maghihiwalay, kunwari mag-aaway to attract media mileage. Ganon din ang mga kandidato. Gusto nila sila ay sinisiraan para magkaroon sila ng libreng media hour na hindi sila pagbabawalan ng COMELEC dahil pinagtatanggol nila ang kanilang sarili. Kaya pag pinagchichismisan ka, una, alamin mo kung totoo yung kanyang sinasabi tungkol sa'yo at baguhin mo ang iyong sarili. At pangalawa, magdiwang ka dahil may naiinggit sa'yo. Tingnan mo ang iyong katabi. May naiinggit ba sa'yo? Pag walang naiinggit sa'yo, walang kwenta ang buhay mo. Dahil hindi ka talk of the town. Amen? Oh, purihin ang Panginoon. Ang Diyos mo. Hallelujah. Eh, ano kaya? Kung nung dinampot ko yung 25, binigyan ako ng Diyos ng 33,000, hindi ko makalimutan yun. Dahil sabi ng Biblia, alalahanin mo ang mga ginawa sa iyo ng Diyos at huwag mong kalilimutan at magpuri ka at magpasalamat. Yung 10 centimos ay dumating ay 185,000. Ano kaya yung 70 pesos? Isipin mo, ano ang katapat ng 70 pesos? Ay lalo na yung 8,000. Kaya nga po, ibalik natin sa Ecclesiastes 10:19. Hindi po masamang humingi ng kayamanan. Basta gagamitin mo ito sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang unang paggagamitan mo niyan ay asawa mo at mga anak. Hello? Pag humingi ka ng kayamanan, kailangang maligaya ang buo mong pamilya. Tingnan mo uli ang katabi mo at sabihin mo, yun pala yun. Amen? So, magsentro po tayo, but money answereth all things. Dito po ibinigay ang matinding pagpapahalaga. Money answereth all things. Lahat po tayo ay may pagkakatulad. We have similarities. And then, lahat po tayo ay may mga suliranin at alalahanin. At pansinin po natin, lahat po ng ating problema is always connected with money. Pag nagkasakit ka, nag-text kanina sa akin ng isang kaibigan kong pastor from Tarlac at siya'y pinasok daw sa hospital. At ang sabi niya, please pray for me. Kailangan ko ang 8,000 dahil 20,000 ang medical bill niya. Nang ibig sabihin ay baka meron ka dyan, sa panalangin mo magpadala ka rin. So, atin pong laging unawain, hindi mo maiiwasan ang pera. Sapagkat pagkagising pa lamang, yung tubig na iniinom mo, babayaran mo pagdating ng katapusan ng buwan. Ano po, yung iyong panluto ay babayaran mo kapag naubusan ka, bibili ka. Nakukuha niyo po ba? At kapag may dumadaang basura, babayaran mo yung mga magbabasura sa pamamagitan ng iyong buwis. Lahat po ay binabayaran sa ibabaw ng lupa. Ang lahat ay binabayaran. Sino rito ang nagdadamit na hindi binili yung kanyang kamisidentro at kinuha lang sa sampayan? Kaya nais ko pong ipaunawa. Ang pera po, kaya sabi ron, but money answereth all things. Hindi po masama ang pera. Magtatapos po tayo sa 1 Timothy 6:6. At ang sabi po doon, but godliness with contentment is great gain. Kailangan pong magkaroon ka ng kasiyahan kahit maliit ang iyong kinikita ngayon, matuwa ka lang sa Diyos. And then sa verse 10, ano po ang sabi sa verse 10? For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faiths and pierced themselves through with many sorrows. Do not love money. Make money your slave. Huwag mong iibigin, huwag mong sasambahin ng pera, gawin mong alipin mo ang pera. Amen? Kaya pag may pera ka, una, ikapo, pangalawa ay kaloob, tapos, ibigay mo na. Kung ikay lalaki, ibigay mo na lahat ng pera mo sa iyong asawa. Hello? At bakit ganon? Eh, paano ka? Ay, gumawa ka ng remedyo para sa iyo. Hello? Pag maligaya ang iyong bahay, pag uwi mo, maiibsan ka ng alalahanin. Maiibsan ka ng kapaguran sapagkat meron kang kakainin sa tamang oras at pag kayo'y natulog, tsak,
na kayo ay magiging mahimbing sa pagtulog dahil ang problema mo na lamang ay pansarili mo dahil yung pambahay linulutas ng iyong asawa. Bow down your head. Make Jesus the center of our life. O Diyos na dakila amang makapangyarihan. The unknown is so vast and so large, but the known is delivered to everyone. Dahil yung mga malalaman lamang namin ang kailangan namin. Kaya bigyan mo kami ng karunungan so that we can direct our day-to-day affairs. At sa gayon, maluluwalhati ka namin at dadaloy sa amin ang pinansyal na kasaganaan. Mangyari po ito sa iyong mga anak. Ngayon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch ng Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa